Nakalaya na at nakaalis na ng Czech Republic si dating Congressman Zaldico ayon sa Department of Justice. Sa kabila nito, kumpiyansa ang DOJ na maiuwi pa rin sa Pilipinas si Ko. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Zaldico is no longer in their custody. Yan ang ibinalita ni Justice Secretary Frederick Vida matapos makipagbulong sa mga opisyal ng Czech Republic kaugnay ng pagkakahuli kay dating Congressman Zaldico. Ayon kay Vida, pinalaya ng Czech authorities si Ko matapos mahuli dahil sa kakulangan ng travel documents. Matipid din daw ang sagot ng mga opisyal ng Czech Republic nang tanungin nila kung bakit pinalaya ang dating kongresista at kung kailan siya nakaalis ng bansa. Nang dumating daw ang DOJ doon noong Biyernes, ang alam daw ni Vida ay nasa kustodiya pa ng Czech Republic si Ko. We asked for that reason. They reiterated that he is no longer within the territory of the Czech Republic. We also asked that when they release, they said they can no longer furnish additional information. They're taking a position. I hope you understand that we should respect that. Okay. When I tried to pry, without being arrogant or something. Yes, we understand. Bakit ko di ba? Of course. Can you share with us, after confirming that he is no longer within the territory of the Czech Republic, politely ask, can you share further information? Their reply was, we can no longer share for additional information na wala. Kaya ngayon, malaya pa rin si Ko. The exact information, he is no longer within the territory of the Czech Republic. He is not detained. Posibleng nasa Europe pa si Ko, pero hindi masabi ni Vida kung saan ang eksaktong lokasyon nito. Land travel daw ang ginagawa niya, kaya nakakaikot siya sa Schengen area kahit hindi ginagamit ang kanyang pasaporte. Pero nakuha na raw nila ang impormasyon ng sasakyan na ginagamit ni Ko at driver na kasama niya. Tumbang niya na si Vida na idetalye ito. Noong April 16, nagkakuha ng impormasyon ng gobyerno ng Pilipinas na nahuli si Ko sa border ng Germany dahil sa immigration violation. Expired na daw ang pasaporte na dala ni Ko noon. Ayon kay Vida, may 3 Philippine passport na hawak si Ko at kasama dyan ang pinakansela ng Department of Foreign Affairs. Aminado rin ang kalihim, naguluhan siya sa naging pagtugon ng Czech authorities sa sitwasyon ni Ko. Disappointed for lack of further knowledge. They express that they do understand the gravity, the concern of the Filipino public. I'm confused at the legal parameters where this is coming from. Sa ngayon, umaasa ang DOJ na mailalabas na ng Interpol ang Red Notice laban kay Ko. Ito ay request sa iba't ibang bansa para hanapin at pansamantalang arestuhin ang isang taong wanted. Yun nga lang, hindi obligado ang mga bansang ipatupad ito. Anong possible? Hindi naman natin pwedeng papuntahin ng pulis natin doon. At panghuli, magdampot. Hindi naman yung kinikilala na alternative, di ba? Ang dito is that's why we explore for other bilateral or multilateral agreements and we invoke particular provisions in the matter. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ng DOJ na maiuwi sa Pilipinas si Ko. Kung may babalik ba siya sa Pilipinas para maharap ang mga kasong siya kinakaharap at siya nasasakdal, opo. Gano'n kayo Mataas ang kakumpiyansa? 99%. And let's look at this. Sabi nga nila, hindi naman binibilang yung nadadapa ka eh. Ang mahalaga yung pagbangon at may natutunan tayo. Pero hindi ko tinuturing to na delay lang tayo. Na-delay lang tayo. Use it as a... Nakarating na raw kay Pangulong Bongbong Marcos ang nangyari kay Ko. Nanindigan din ng DOJ na hindi premature ang paghayag ng Pangulo na nahuli si Ko noong April 16. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.